Kagapon ginobrahan ko sa topic anay subong adlaw nag-decide na ko yung color di amo ni subong i-topic ko subong sa akon nga Facebook live pero samtang ako ano na bla arab lang tawag na do desidido na ko blang amo ni i-topic ko sa subong adlaw pero anay garon kibot lang ko nga 1 hour before gina-convey ko nga hindi amo nang i-share mo nya speak ka subong sang kamatuoran kag do na encourage mo ako kay may nakita ko kagapon sa tuya sa Facebook nga isa ka priest nagambal siya i-interview sa sang 700 Club Asia. Ano ang isa sa mga mangkot niya about sa mga object of faith. Uno, natugin pamangkot sa iya niya, Father, okay lang ang tao magpalatigo siya alawas, pinitin siya, kada kwarisma. Ano ang balsang priest? First time ko nakabati, priest mo ning sabat ya. Niya sa totoo lang, nunid ta na nga. Nunid to na ko nung masilutan or latiguhon pangaton kaugalingon nga lawas. Kaya ginako na to ni Hesus Kristo sa cross. 2022 AD ano Dominigin ako na to ni Lord Jesus si Jesus to ang nagbatas para sa aton hindi na ta kinanglan nga magpalatigo pada kay para kuno nga luwason tang aton kaugalingon it's because si Jesus na to ang nagluwas para sa aton tapos ang isa pagid niya kambal 1 Corinthians 30 verse 16 or 16 to 19 nga kita ang templo samblaan nga espiritu kag dapat ini nga templo halungan naton ikalain na aron nga templo kita samblang nga espiritu at the same time ang espiritu sang Ginoo ara sa aton kinagbaton ta kay Lord Jesus tapos ang espiritu to sa Lord sang espiritu sang Ginoo ara sa Lord gina latigo ta aton lawas tapos na ginalatigo ta tong espiritu sa sulod kag sa pagit sa pamangkot siya sang announcer sa 700 Club Asia nya Father ano ni okay lang ni ayan sa mga amo nga tradisyon o religion ang pagsimba sa mga imahe or Diyos kag sang mga ribulto ano ang balsang Father ni Father Archie nya amo na bala ang lain kay tungod sa naanaran tanan nga religion kag tradisyon feeling naton ang ginatudlo sa aton kuno ano maayo kumbaga tungod kay naanaran kuno feeling sang tao ang ginatudlo sila kuno maayo ano pagidambalya nya ang tradisyon kag ang religion kuno should be baptized by the word of God kumbaga dapat kuno ang pulong sang Ginoo ang mangibabaw sa mga religion kag sa mga tradisyon. Kumbaga magambal na siya nga i-baptize ang religion or tradition sa word of God. Meaning sa baptism, kung ano ang daan mo kinuugali, pag-baptize to si mo, i-represent mo na sa pagpalansang ni Kristo sa cross kag pagkabanhaw. It means kani isang baptism, kumbaga ang daan mo to nga mga naanaran or gawi mo, kumbaga na ano na, amat-amat na dula. Kasi siyempre pagbutwa mo sa tubig, ang bago nga buhi na kay Kristo mo na ang imo nga upod, ang imo nga ginadala. Kumbaga do hindi na ikaw ang mga buhi si imo nga galingon si Lord na ang katoy-toy sa imo amo nang bali Father Archie first time ko nakabati Catholic priest nagambal the traditions and religion should be baptized by the word of God kag salutid ko sa sanang apare wala siya nakipos ng kamatuoran kumbaga bisan kabalo sa ang mga followers siya magsinunggod magrebelde batok siya but still ginahambal yagapon ang kamatuoran suno sa pulong sang Ginoo. Anong bal ni Father to? Ni Father Archie? Nga hindi man pwede no? Nga kung anong nabalaan ko, ipsan ko para lang nami sa pamatinaan yung hiyambal ko. Mas gustuhon ko pa nga hiyambal ang kamatuoran. Ang espiritu ko gasugid sa itsaktugid nga. Ang gambal gid nga ako ng espiritu. Nga ang simbahon dapat ang Diyos sa espiritu kag sa kamatuoran. Ang bali Father Archie, hindi pwede nga himu-imuan ko di sa kung ano lang makapanami sa inyo pamatinaan. Kumbaga hindi pwede nga maghipos lang ko sa kamatuoran kay para lang ma-please kamuda nga nagapalamati. Kumbaga mas gustuhon niya pa ko no nga ihambal ang kamatuoran biskan magrebuilde sa iyang mga taho iyagutaon sa mga taho for as long nga nagatudlo sa sang kamatuoran suno sa pulong sang Ginoo biskan mag ano kuno siya ang taho magasikway o kun mag basta isambal ko yung kamatuoran itasidment kay hipsan ko lang kay para lang yambal ko na sinyo kabutigan kay para lang nami sinyo nga plamatinan. Kag amo na subong, nga mo man to isa ka rason nga nakaobra na ko gapon sang topic ko. Mga 8 ka yulupad. Kibot ko sang aga lain na, ko lain ni pambali Lord. Ko dumi conviction sa ako na to kalain di tapatihon kuno kay base karon mahibi naman ko ni or mag kumbaga konsensyaho naman ko. Kumbaga gintudloan niya kanya amo ni yambal mo subong. Ay hindi ko Lord kay base ano. Ati ano naman ko mo na ginapati ko bigyan kon may conviction. Kaya mo na pasalamat may Holy Spirit nga ga-convict sa aton. Kumbaga ginatoy-tuyan ta kung ano aton nga dapat nga himuon. Ang kalibutan subong ga-celebrate sa mga naanaran nila, religion, kan ano pa nga tradisyon.
Okay lang tani kung ina nga tradisyon wala nagakontradict sa pulong sang Ginoo. Kumbaga, ang ina nga tradisyon gakontradict sa pulong sang Ginoo, magpili ka. Ina nga tradisyon o kun ang Dios nga buhi. Pili ka, hindi pwede nga pasidunggan mong Ginoo at the same time na pasidunggan mo man ang iya ka tradisyon o religion. Kay gabunggo anay perming teaching ni Jesus, gang teaching sang kalibutan. Gabunggo anay ang mga teaching ni Lord Jesus kag sa mga false teacher o sa mga piki nga mga manunudlo da, mga butigon nga manunudlo, kag amo na dapat isa-isay naton ang kamatuoran. Hindi kita maghipos-hipos. Kanyon taman kuno nga gahipos kita da, ang ginapanghambal da puraw lang na pleasing sa mga pamatin-an sa mga tao, pero wala man tagali nakaalign sa Ginoo. Kumbaga, biskan ang tao magyaguta simo tungod sa pagpangwali mo sa pulong sa mayong balita, for as long nga ara kagastan sa truth sang Ginoo, panindugin ang kamatuoran. Anyon mo man da ang ginadayaw-dayaw ka sa tao sa mga flowering words mo. Pero ang Ginoo gali wala na hamuot sa imo, wala na please ang laing espiritu, ang Amay wala ma-please sa imo, Lord Jesus wala ma-please sa imo. Pili ang kamatuoran, bala na dayagotoan ko sa tao, pero isugid ang kamatuoran. Kaya biskan mga propeta sa una, no? Si John the Baptist, ginpa utdan o ulo ni Herodes. Lang ni prophet Isaiah, ginpanglagari buhi. Si Santiago ginutdan ulo. Si Peter ginlansang suli. Kumbaga nanindugan sa pulong, ti subong sa aton niya wala persecution subong sa aton. Ang persecution subong sa aton niya kahuya lang. Ti ikahuya mo pa ang pulong sang Ginoo nga wala subong niya ginapamatay nang pangwali sa mayong balita. Ang imo lang di kontraya kung nag-stand sa kasang matuoran, may tendency nga ang tao nga against sa gina-teaching mo yaguta batok sa imo, pero hindi ka dapat madlo kambal sang Ginoo. Kaupod mo ako even to the end of age. Kumbaga, hasta sa ulihi ko upod mo ko, basta tindog lang sa kamatuoran. Kag amo na dapat subong iwalita ang kamatuoran. Kag kabay pa ang kamatuoran subong sa Ginoo amo ni nga atong panindugan. Hindi siling kay ginawali tani, hindi tabo iklin nga ginaigo ang aton mga tradisyon. Kumbaga, gina-speak naton ang kamatuoran. Kag kung ikaw man daga pamati ka subong, pabalo ka sa kamatuoran, isa-isay na sa imo upod, sa imo mga barkada, sa imo pamilya. Manindugan ka. Kung gusto mo masave barkada mo, pamilya mo, panindugan ka sa pulong sang Ginoo. Kaya even last breath nila na, basta ka panindugan ka kuno sa pulong sang Ginoo, pagaluwason mam na sila sang Ginoo. Ginluwas ni Lord si Lot, singin po ulanan ni Lord to ang Sodom kag Gomorrah. Ang best friend mo sa sang Ginoo, biskan kabalo siya nga niya hinablos nga si Lot atuto. Pero ang Bible nga record nga si Lot wala ginadayaga panghamuyo. Pero tungod kay Abraham, it's because pleasing si Abraham kay Lord. Ano ang bal ni Lord? Nya isugid ko ni kay Abraham. Anong Genesis 19:19 ano nakabutang? Sang ginpaulanan sang Ginoo ang Sodoma kag Gomorrah, ginluwas sang Ginoo si Lot kag ang iyang pamilya, luwas sa asawa nga nagbalikid pa. Kag duwa ka bata. Tungod kay Abraham, si Lot ginluwas sang ginpaulanan sang Ginoo ang Sodom kag Gomorrah. Grabe pa da naka-record ang apoy na hindi na mamatay. Kumbaga apoy nga pareho sa impierno amo tungin paulanan sang Ginoo. Fire of sulfur and burning brimstone. Amo nang naka-record sa Genesis 19. Di dapat kita manindugan man sa pulong sang Ginoo. Hindi siling kay ginayagota ko da montat ka na. Ako pasalamat ko sa pagserve ko sa Ginoo, wala ko napaslaw sa Ginoo biskan may mga trials kay nabot sa akon, pero magpray ko na Lord ang akon nga tiya, Lord si nanay, si tatay amo. Pasalamat ko even last breath nila nakabaton sila sa Ginoo. Kag amo ginay ka panindugan ko Lord, mas serve ko si mo Lord. Mga tiya ko, panimalay ko, ginapangamuyuan ko man, mga pakaisahan ko ano pagad. Si nanay ko. Lord kung kaon mo plakad daw si nanay hindi nang pagpauntos sa. Dason adlaw si nanay gakatulog lang. Patuluga lang sa Ginoo. Witness pa nga ako nga utod nga babae. Kay kami ga pray. Feeling ko dahil pray ta nga sinanay patulugon lang sang Ginoo. Kag focus ta sa aton nga pulong subong. Amo man kay tatay. Sang si tatay gindala sa may emergency. Tungod kay gaagaw-agaw na siya sang ginhapo na siya kay kagi to mild stroke. Di kay isang time man to gin-surgery ko sa akon nga right hip gluteus medius muscle sa tuo nga balikawang. Amo na nga sang si tatay nagaagaw buhay, yung mga utod ko nagdala siya sa ospital, kinpriyandi sa sang pastor namon. Tapos lingko Lord, hindi ko kalakat subong sa emergency. Pero Lord, si tatay, ang kaluwasan iyatag, hindi pagitalo kay tatay. Pero nung natabo, si tatay, even sa last breath niya, sang gindala to siya, lindigin pabaton sa namon sa Lord.
Sige lang yapon pray ko, Lord, 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 si tatay, Lord, tutuod nga pabatunag. Hindi ko gustong akon amay magpa-imperno. Kaya mo to, sang si tatay ato na to, gapray ko di sa kilid pader sa balay namon man. Ito isang gat-chat akon magulang, nyagar may pastor, di ka naglakat. Si tatay, diyan pabaton, pag naluwat kay Lord Jesus. Busang bulugab, inadumdulom na. May isa pagid ka pastora. Tay baton, ta kay Lord Jesus, lingkod the best, kaya Ginoo. Wala mo ginapabayaan ako ng amay. Kaso nga pagkahapon si tatay gakatulog lang, galuha na. Sa sign of repentance siya, galuwa na to ako na may gali, kay gali amo na to gali. At pagkatapos na to gali, pauway na siya. At tuno siya sa Ginoo. Kag amo na ang manindugan ko sa ano ko sa kunya covenant sa Lord, Lord. As long as I live, ari ko rin sa kalibutan, ma-share ko sa imo pulong. Lord, wala ko rason nga ikahuya ka. Alin sa kunya ginikanan, nga nagkalamatay, nga ginpabaton mo gid. Hasta nga naoperahan ko, gin-provide mo man kinanglanon ko. Amo na igambal ko pasalamat sa pulong sang Ginoo, wala ko gakagutman biskan wala ko obra, it's because ang grasya sang Ginoo ara gid. Amo nang bali David. Nya wala pa ko kagikita nga taho nga nagdangop sa Ginoo nga nahuy-an kag nagutman. Kag ako dugay naman ko may gina-pray subong ama tamat subong may ginagiyo subong sa Ginoo, but continue ko sa praying subong kabalo ko ma-fulfill ini nga prayer. Kag kita dapat man mag pangalagad sa Ginoo. Kumbaga manindugan ta sa kamatuoran, hindi ta paguya sa Kristo Jesus. Kasi Kristo Jesus sa last ko to nga live, ano to? Si Kristo Jesus ginkakasya ang tanan naton nga kahuyanan. Natanaw ta ko sa TV, si Lord Jesus to may brief, may short, may diaper pa kung lang taon mo do diaper paisuksok pero ang libro naga-record ng Bible. Si Jesus sa ginlatigo wala bayo. Tad-tad ang yang lawas kag ano pa gid? Ginkakasya. Nga dapat gar ikaw di dapat ang lituguhon tungod sang una sang wala ka pa sakon, grabing sala mong napanghimo da. Pero gar para na sa imo. Magpalansang ko rin para sa imo, gar wala ko di bayo. Di dapat kita mo man. Batuno naton ang pagpalansan ni Kristo Jesus. Hindi naton sa pagikahuya. Anong bal nila ni Peter kay sa mga disciples? We ought to obey God rather than man. Kumbaga dapat kuno sundo naton yang pulong sa Ginoo kun ang Ginoo sang sa taho o sa tradisyon sang tao. Pag amo na subong naton nga pagapokusan diri sa aton nga pulong. Kag kabay pa nga tong ano tagsa ka mga pulong aton nga pagasiran subong kuno mangin buhi sa aton. Dapat ang word of God mangin buhi sa aton nga kabuhi. Living testimony ta dapat sa word of God. Kag mga buyo kita. Ginoong Amay, salamat sa ning adlaw nga imo naman Ginoo. Imo naman Lord gin prepare ang tagsa-tagsa namon ka mga taga-pusoon. Lord kabay pan tagsa-tagsa ka pulong amon pagasiran subong maga-open sa amon nga paminsaron. Ginoo rumpagon Ginoo kanong tradisyon kag kog ang tradisyon kag sala nga mga pagpati gintudlo sa amon sa kalibutan. Ginoo ikaw nagambal sa mga pulong Ginoo sa Colossians chapter 2 verse 8. Let not any man deceive you through philosophy and vain deceit, rather than the traditions of men, according to the traditions of men, according to the rudiments of the world, according to the principalities of the world, rather than according to Christ. Kag inyaman pamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano ko lang bal sa Colossians chapter 2 verse 8-9, chapter 2 verse 8, yang hindi nyo pagtuguti nga, mapatalang kamo sa mga tao, pagi sa ilang mga filosofiya, principalities nga gagawom sa kalibutan, pagi sa ilang mga tradisyon, rather sang sa sugo sang Diyos. Kumbaga dapat hindi ta magpatalang, hindi ta pagtugutan, kuno nga patalangon sa tao sunod sila tradisyon, sila filosofiya, human wisdom, kung human knowledge lang basta philosophy kag rather than Christ teaching, rather kuno sang sa pagpanudlo sang Ginoo. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom Christ set us free. Stand firm then, do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Kung buga kay ginhilway na ta kuno ni Kristo, dapat maninduga na kita magpakaligon. Hindi ta na pagtugitan mapaulipon ta sang kalibutan. Hindi na naton pagtugutan nga mapaulipon talwat sang tradisyon o kung sa mga sala nga pagtudlo o gintudlo sa aton sang ginbunag kita sa kalibutan. Kaya do okay pa na sang ginbunag ka kag sala ang pagpanudlo pero napatay ka nga hasta na lang napatay ka amo na lang ang pagpanudlo imo na dakuan. Kibot ka lang dito kay tagbong sa Ginoo sa impierno mas maipawala ka na lang ginbunag. Kung ang imo napatihan suno sa imo tutuod na kag hindi nakalan sa pulong sang Ginoo, kagambal sa pulong sang Ginoo ang ina nga tradisyon, ina nga pagsulundan, mag-abot ang time nga magatubang ka na sa Ginoo, magbulag na gani ang imo nga kalag sa imo nga lawas. Kag didto ka magali in the end tagbong sa Ginoo sa impierno tungod sa imo pagsikway mas mayo pa lang utod wala ka nang digin bunag sa kalibutan. Amo na dapat samtang ari kita diri to kibuntang kamatuoran sunod sa Dios.
Our souls are at stake, are at risk. Ang kalag ta na diyang nakaital-ital kung hindi kita manindugan sinsakto kag hindi naton pag pangitao ng matuod nga kabaturan sa pulong sang Ginoo. Kag di kita subong maga-proceed sa aton nga verse dulawig-lawig ni subong ang aton nga verse. Kumbaga Isaiah, kung may mga libro kamo da, kung may mga Bible kamo da, mas nami nga mag-open kamo sa inyong mga Biblia man para magambal kamo da bla nga ay tutuod ba ning ginawali gali ni Brother Edgar, do pastor payambal ko ba? Wala pa ko graduate Bible school, isa lang ka bulan eskwelahan ko. Pero mas nami nga gabukad, mas gabukad kamo da sa Bible. Ya ko gadisar mo ko mag Bible school luwat. Magkokyan akong balikawang Bible school ko ya luwat. Balsa Isaiah 44 verse 9 to 20. Ini nga verse do video do har dana tawag ni do first kay Santiago bla ang kamatuoran ginhambal niya. Pero may mga ano na di warning naton, may mga tinaga na di nga kung involved kita sa sini do ma-hurt kita pero batuno naton. Samtang gina-hurt samtang first bla ginabulong kita bla. Sampo kung bulungon sa doktor sa nurse kung may pilas kita di ba ginakakasgid ang naknak kun ang na bla. Tawag nga. O na hindi ka na sila nga ginabulong lang yung wala to tinluan. Kumbaga, before ka na bulungon sa doktor, tinluan nila mo pilas, tapos butangan nila sa ointment, betadine. Kumbaga, kakason gina tong mga bulok-bulok sa sulod, kag amo pagbutang sa plaster o kung band-aid, kaya para ko nung ina nga pilas mag-ayo. Kaya mo sa pulong sang Ginoo. Damor kita nga ginabulong sa pulong sang Dios, sakit-sakit na siya. Ang mga sala nga pagtulunan nga aton nga nadakuan tawag na ginamatamat kakas. Kumbaga sakit ko ano ni nga pride nga ginatudlo sa aton sa religion ta, kung anong masala nga pagpati nga ginatudlo sa aton sa religion ta, ginamatamat nakakasampulong sa Ginoo. Kakas biskan ako sakit, biskan ako sa una sakit sa akon, pero let the word of God magaglorify kag magamanifest sa aton kabuhi. Biskan sakit ko no, pero at the end may glory. Kagaman subong sugod sa Isaiah chapter 44 verse 9 to 20. Na ang tanan nga nagahimo sa mga Diyos wala sing pulos. Ang tanan kuno naghimo-himo sa mga imahe, sa mga ribulto, wala kuno sing pulos. Kag ang tanan nga Dios nga ilag napakamahal hindi mapuslan. Kumbaga hindi kuno mapuslan ang mga Diyos nga ginhimo sang tao. Ari pagad ang mga nagasimba sini nga mga Dios, mga bulag kag wala sing kahalam, kag muhian sila. Kumbaga no, kung pisaron ta sakit no kapin pagid ginahimo tani, sakit gid ya. Pero direkta na kon mabalaan kung after ni sakit na lang kita nga sakit kung anong matabo kung obey ni siya. No? Ano ba sa pulong ang mga nagasimba sini nga mga Dios, molde na din nila Dios, it begins refers to false god. Gamay nga basta gamay ang D sa Dios or gamay ang G, gamay na sa mi conspicuous na sa nga Dios ginhimo lang na sang tao. Mga bulag kag wala sing kaalam kag mahuy-an sila. Verse 10. Wala sing pulos ang paghimo sang isa ka imahen nga tinunaw ginhurma agud simbahon subong isa ka Dios. Ang bisan sino nga nagasimba sini mahuy-an, ang nagahimo sini mga tawo lamang. Papalapita sila kag patinduga sa hukmanan, magakahadlok sila kag mahuy-an. Amo ni ang balsang Ginoo pagi kay prophet Isaiah. Nga patubanga sila sakon, ang balsang buhi nga Dios mahuy-an na sila. Ari verse 12. Ang manugsalsal nagabaga sang isa ka metal kag sa iya makusog nga butkon ginakortihan niya ini paagi sa pagpapasing martilyo. Sa iya pag-ubra ginagutom siya, ginauhaw kag ginakapoy. Ang manugsalsal ko no, ang manughurma sing sini nga mga tinunaw nga mga Dios, kung ano man sa kasigin tunaw, silver, gold man isa o kung ano da. Kung kahoy man sa ginportihan, ano ko nang gobrahin ni samtang ginahimo yan kuno nga Dios o kung nga mga imahen siya ginakapoy. Verse 13. Ang panday nagatakos ang kahoy, ginakuritan niya ini kag ginakortihan sang iya mga gamit. Isaiah basahon niyo man Isaiah 44 verse 9 to 20 sa Old Testament sa Bible. Ginahimo niya ini sa dagway sang gwapo nga tawo agud ibutang sa iya balay. Ayhan magapulod siya sang isa ka kahoy nga sedro, ukon piliun niya ang kahoy nga terebento, ukon kahoy nga sipres salin sa kagulangan. Kumbaga sa forest sa kagulangan didto sa gapilit sang kahoy nga imuon niya nga mga imahe kag mga ribulto. Ukon ayhan magatanom siya sang isa ka kahoy nga pino kag magapaabot sang ulan sa pagtubo sini. Kumbaga samtang to sa gali nagatanom sang sini nga kahoy ka in the end imuon niya man mga imahe
paano sa gapaabot sa sangulan kay para ini nga gintanom nga kahoy nga imuon niya Dios magatubo. Ang tao nagagamit sing bahin sini nga igatong, ang piyak nga part kuno gingatong, sang natapas niya na ang kahoy, ang isa ka bahin sini ginahimo niya nga isa ka Dios or isa ka imahe or isa ka bulto. Ang isa ka bahin sini ginagatong sa kalayo sa pagpainit-init sang iya ka ugalingon ka sa pagluto sang iya kalanon. Ang isa ka bahin pagid ginahimo niya nga isa ka Dios kag ginasimba niya ini. Ang iban nga kahoy ginagatong niya sa kalayo, nagaasal siya sang karne, ginakaon ini kag nagakabusog. Nagapainit-init siya sang iya kaugalingon kag nagasiling. Kanami sang kalayo, samtang gapainit-init siya. Verse 17. Ang nabilin sang kahoy ginahimo niya nga Dios takon mga imahen. Ang piyak kuno nga kahoy gingatong niya kag nagpainit-init siya. Tapos ang piyak nga kuno nga bahin sang kahoy, piyak nga part sang kahoy ginhimo niya nga mga imahen rebulto or Dios kag ginasimba niya ini. Nagapangamuyo siya sini nga nagasiling, ikaw ang akon Dios, luwas ako. Nagtubang to sa isa ka imahe or sa kay rebulto tungod nga halin sa kahoy nga gintapas niya kag simba-simba niya kuno ang bal niya. Ikaw ang akon Dios, luwas ako. Verse 18. Ari medyo sakit-sakit na di pero batason tanay it's because pulong sa Ginoo ang nagahambal sini. Ini nga mga taho buang gid, wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ako sa una mo man nga kay practices ko man sa una, pero pasalamat ko sa pulong sang Ginoo, ginamatamat kita tutuyan sang kayo. Pagi sa pagbato naton kay Kristo Jesus kag siya blaan nga espiritu nga ginpadala sa aton. Nagpabugtaw sa aton sa kamatuoran kag sa sala nga tradisyon kag mga patalang. Ini nga mga tao buang gid, wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Gintakpan nila ang ila mga mata kag panghuna-huna sa kamatuoran. Ang nagahimo sini nga mga Dios wala sing kaalam kag hibalo sa pagsiling. Ang iban nga bahin sini nga kahoy gingatong ko. Nagluto ako sing kalanon sa iya mga baga kag nag-asal sing karne kag ginkaon ko. Kag ang nabilin nga kahoy ginhimo ko nga isa ka Dios. Karon yari ako nagaluhod sa isa ka utod nga kahoy. Baga wala gid sa kuno gambal sa ko galingon nga okay lang ni ayan ang pagsimba sa mga imahe sa mga rebulto or Dios. Kay karon nya kuno wala gid sa kuno gambal sa ko galingon nga yara sa kuno nagaluhod sa isa lang ka utod nga kahoy. Verse 20. Daw pariho lang ini nga nagakaon sing abo. Ang iya binuang nga mga huna-huna nagpatalang sa iya. Kag hindi na siya matabangan. Wala siya makahibalo nga ang mga Dios nga iya giniyauta na uyatan hindi gid matuod nga Dios. No? Kumbaga ang synopsis ni nga verse or summarize sa chapter 44 verse 9 to 20, ini kuno nga taho nagtanom sang kahoy o kung nagpanapasto sa bukid, sa kagulangan sang mga kahoy, kag sang gintapas na niya ang iban nga part kuno ginhimo niya na gingatong niya, kang kapiya kuno sang iya gingatong ginkurtihan niya kag ginhimo niya nga Dios. Kag samtang ginhimo ina kuno nga Dios o kun ini nga imahen o kun ini nga ribulto ginbutang niya sa iya nga balay kag dra siya nagasimba-simba luwasa ako. Ano ba kuno sang pulong sang Ginoo ini nga taho wala makahibalo sang iya nang himo. Kumbaga ang iya nga paghangop gintakpa na siya sa kamatuoran. Kumbaga hindi gid siya magpasugot nga ini nga mga ribulto hindi tutuod nga Dios kay para kuno siya Dios gid niya. Kag ano kuno ang balsa, the more sa kuno to the more siya galuto, the more man siya nga ginauhaw. Ang piyak nga bahin gimbuhat siya panggatong, ang piyak nga bahin sang kahoy gimbuhat siya imahe or bulto ngin simba-simba. Nang balsang pulong san Dios, ini kuno nga mga tao do parehas lang nagakaon sang abo. Pulong san Dios sa mga ibabaw, Isaiah chapter 44 verse 9 to 20. Kabay pa nga wala di sa aton ay ma-offend. Kag kung may ma-offend bagita, batunon ta kung sakit-sakit gawa batunon ta, it's because alin niya sa Ginoo nga pagpatudlo. Alin sang Ginoo nga ginpadalaya kay Prophet Isaiah. Kasi Prophet Isaiah nagakabuhi sa kalibutan 500 before Christ. 500 years before si Kristo ibunag sini nga kalibutan. Kumbaga gintagna na niya ni Prophet Isaiah. Gintagna na niya ni Prophet Isaiah ini nga matabo pila ka adlaw kay Jesus. Kag isa man sa ginatagna niya amo ni ang pagsimba sa mga imahe o sa mga rebulto o sa mga Dios. Kumbaga ina ko nga tao hindi magpasugot na ina nga rebulto hindi Dios kay para sa iya Dios gid. Yan pamangkot Dios gid na iyan bala. Didto man lang to gali naghalin sa isa ka utod nga kahoy. Kagkabay pa kung anong ginatudlo ko subong.
Okay lang bis kanya gatuan si Brother Edgar di ba grabing naigo kami nila pero totoo lang mo naigo hindi ka mo na maigo kung wala nyo nagnahimo nga mga practices. Dapat ang pulong sa Ginoo yang mga ibabaw hindi ngaton. Ambal taligad, God is God, He must be worshipped the way He want, not the way we want. Kaya ang Diyos, kuno ya Diyos, dapat simbahon ta siya sa paagi hindi paagi sa aton. Kag si Lord Jesus mismo nagambal sa John chapter 4, verse 23 to 24, kag magaabot ang tion, kag magaabot na nga ang managasimba sa amay, magasimba sa espiritu, kag sa kamaturan na, ambal sang pulong, magasimba sa espiritu, kag sa kamaturan, hindi sa imahe, kag sa kabutigan. Kag dapat, ang pulong sang Ginoo, amugid ang aton nga sundon. Biskan sakit-sakit ang mga verses batunon ta. It's because pulong sang Ginoo ginabulong ta sang pulong. Ito ginambal ko. Ang doktor samtang nagabulong na sa sang pila sang pasyente o kung ang nurse gabulong sang pila sang pasyente, ginakakas ang mga ang mga excess da nga mga unod-unod nga hindi dapat ginakakas na sakit-sakit na siya. Kag before tapalan sang mga betadine kag ointment o kun Bactroban para dasig mag-ayo kag butangan sang bandage. Ti amo man na sa pulong sa Ginoo. Sakit-sakit ni sa una-una kapin pagid amuning nadakuan ta. Pero at the same time samtang ginaalaw tang Ginoo nga kasun ini nga mapagpanudlo kibota lang hila ko nami gili sa kay Lord Jesus. Sakit gali ito sang nabatunan kong kamatuoran pero gali ini nga kamatuoran John 8:32 ini nga kamatuoran nagilway sa akon. No? Sakit di gawa ambal sa verse 20. Isaiah 44 verse 20. Nagaluto siya sing kalanon sa iya baga nag-asal sing karne kag ginkaon ang nabilin nga mga kahoy ginihimo ako nga mga Dios o kun mga imahe o mga rebulto. Karon nyari ako nagaluhod sa isa ka utod nga kahoy. Daw pariho lang ini nga nagakaon sing abo. Ang iya binuang nga mga hunahuna nagpatalang sa iya. Isaiah 44 verse 20 Chapter 44 verse 20 Bible ang gambal. Ang Ginoo gambal na din hindi ako. Ginakot ko lang sa inyo para mabatunan nyo man ang kamatuoran. Daw pariho lang ini nga nagakaon siya sing abo. Ang iya binuang nga mga hunahuna nagpatalang sa iya kag hindi na siya matabangan. Pero matabangan ka pa kung magbatunon mong kamaturan, simbahon mo ang Dios sa espiritu, kakason mo ni nga mga pagtudlo da sa imo. Kaya parang sumpa si mo panimalay ang generational curse nga natabo paagi sa pagsimba sa sininga Dios nga nabatunan mo utdo na sang Ginoo. Nyari kay tungod gimbaton mo akong espiritu kung anong sumpa man to paagi sa pagsimba sang ina nga mga imahe kakason ko sa imo palang generation. Hindi tungod na nindugan sa kamatuoran kakason kong sumpa. Naging butang ko to sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Kaya sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6, visiting the iniquities of the father unto the third and fourth generations of those who hate me. Kumbaga, ang tanan nga nagasimba sa mga Diyos akig sa matudtuod nga Dios sa espiritu sang Dios. Okay? Kagano pagid no? Ang mga nagasimba sa mga Diyos hindi nangin tampad sa Dios. Kung bisaron mo, tiga-serve man kami di, kasi hindi man kami sila, ginaparid kami. Timpamangkot, ano ang basang pulong sang Ginoo, maghimo ka na blakad simbahon. Mambal ka lang nga faithful ka sa Lord kung wala ka na naghimo kag wala mo ginasimba. Pero ang Diyos mismo nagambal ka, hindi ka na maghimo-himo, pero at the same time, mambal nga mahimo-himo ka, tapos at the same time, mambal ka nga faithful ka sa Lord, hindi biblical. Ikaw nga tao, butigon, samtang ka-serve ka sa mga idols, hindi biblical. Kaya ang Diyos mismo gani ang nagbawal sina. Kag dapat lang sundon, no? Ano po ito na ambal sa Salmo 135 verse 15 to 18. The idols of the nations are silver and gold, built by human hands. Ginhimo sang kamot sang tao. They have mouth but cannot speak. They have eyes but cannot see. They have ears but cannot hear. Neither there is breath in their mouth. And those who make them will be like them, and every those who trust in them. Kumbaga, ang mga Diyos, ang mga imahe ko sa mga nasyon, himo sa kamot sang taho, may mga bibig, pero hindi kahambal, kag ang mga nagasimba, sila ko nang mangin pariyo man sa ila. Nga ako nang nambal sa pulong sa Diyos, di nga mga nagasimba sa mga imahe, sa mga Diyos, may mga bibig, hindi kahambal. O kung makahambal man na, puro kabutigan. Ang ginapang tudlo sa tao, puro kabutigan. Ang Ginoo, hindi ka mo magsimba sa mga mamon pero yung balance tao niya, mahimo o kita, masimba kita. Binutig, pero may natudlo. May mga mata, pero bulag. Ano lang mga Diyos na, may mata na sila, pero bulag. Nakita, ang mga nagsimba mo, nakita na sa Bible nga bawal, kay sunod sa ambal sa Ginoo bawal, imuon gyapon. Amo nang balba may mata ka, pero bulag ka. Napagad? May
ginhawa pero may ilong pero wala ga ginhawa. Tuod man gid kay for as long nga wala ka kay Kristo bisan ga ginhawa ka bada ang Dios na may ilong wala ga ginhawa ang gasimbada mo man. Bisan ga ginhawa ka daya tuod pero tuod you are spiritually dead. Kay balsam pulong sa Dios nangin buhi ka lang paagi sa pagbaton mo kay Kristo Jesus. Kumbaga buhi ka lang kuno kung ibaton mo si Lord Jesus pero sang wala ka nagbaton kay Lord Jesus wala mo gibaton niya blang espiritu biskan buhi ka subong wala ka nato kinalain sa mga nakalubong sa patio. Kumbaga gahulat na lang na magbulag ang lawas mo sa kalag kay para tayo na lang to ang pag-travel mo sa kamatayon sa impierno. Kaya mo dapat ang pulong sa Dios mo ibabaw dapat sundon ta niya. Kumbaga hindi na ta magpatiga-tiga pa. Kay the more taga pakatiga anong balsang pulong sa Ginoo ang tanan kuno nga sala kuno mapatawad sang Ginoo except sa isa. Kaya si Jesus gapangwalig ng balanse sa mga pare sang time niya gapantabog na siya sang demonyo sa gahom ni Beelzebub nga prinsipe sa mga demonyo. Anong bali Lord Jesus mga pare sa una to? Nambis kan ano pa nga ihambal nyo sa akon patawaron ta kamo. Pero pag na-commit nyo nga sa isa kasala hindi gid kamo kapatawaron mintras hasta sa mga may inabot pa nga mga tsimpo. Ano ni nga sala? It is the blasphemy against the Holy Spirit. Ano ni sa blasphemy against the Holy Spirit? Arang kabalo ka na sa kamaturan suno sa Dios. Halos tanan experience mo na nga ang Dios buhi. Amo man tong mga pare sa una nakita nila si Jesus gapang milagro. Gapang buhi patay galayong mga piang. Mga bulag nakakita pero ang balan pa nila si Jesus. Siya nagatabog sang demonyo sa gahom sa prinsipe sa mga demonyo nga si Beelzebub. Kag amo ning kaladukan ginapatag sa imo sang Ginoo ang kamaturan but still makapakatiga ka gyapon. It's because ang bugal mo among imo nga Dios. Pag naabot ang time nga tanan nga pagpadala sang Ginoo sa imo da sa mga preacher, ang tanan nga mga milagro ginpakita sang Ginoo sa imo da. Pero nagabot ang time gyapon nga hindi kagyapon siya, garises kagyapon sa gahom sang Ginoo, garises kagyapon sa gahom sang balang espiritu ng mga Jesus. Mag-abot ang time hasta sa plabuton, magna-commit mo inang asala, nga gin-reject mo, gin-resist mo permi si Jesus sa mo kabuhi kag ang balang espiritu, maabot kuno ang tion nga ina ang sala hindi ka na gid niya mapatawad. Itagbong ka lang kuno sang Ginoo sa impierno kag amo ni sang sala ang kaladlukan kag hindi dapat makommit sang mga tawo. Kalabanan ka ka-commit sa sala niya no, mga unbelievers, mga wala nagatuo sa Dios. Kumbaga, ang sala nga ini ang blasphemy against the Holy Spirit arang tanan nga ginapanghimo sang Ginoo nasaksihan mo pating mga milagro but still gina-resist mo gyapon ang gawom sang Ginoo. Pag nag-abot ng time nga na-commit mo na tagbong ka sang Ginoo sa impierno. Kag amo na dapat likawan ta kag samtang buhi ta patudlo ta sa pulong sang Ginoo kay hindi man blakalaim na karon nya nga itagbong ta sang Ginoo tungod sa aton kapag ka-arrogance, kapag ka-arrogante ta. Hindi man ato karason sa kay Lord Jesus yang mato nat sa impierno. Lord, ari ko dihaw. Ya Lord, isa pa ka chance mamati na ko si mo mga wali. Ano ang balsang Ginoo, plakadlaw, sige mo resist siya. Hindi na nakakommit ka na blasphemy against the Holy Spirit. Grabe na to nga manugwalay yung padala ko si mo. Maglakat ka to sa mga namatyan to, maglakat ka sa mga namatyan. Imbes nga pamatian mong wali, iban to yung hari, ingi mo, ang hari isang balunggay, ang hari isang diamante, ang hari isang heart, ang hari isang spade. Amo na yung imo to nga ginapakahari-hari. Tapos sanay karon mo ara kada itagbong ta kada mambal ka pa imo yang Lord one chance pa. Samtang buhi ka damdamo na chance ginimo ko simo. Damor ko gapakita sang grasya ko simo bilang Dios, damor ko gapakita sa akon gugma simo bilang Dios, damor mo man gina-resist ang akon nga mga duka angay ko sang isa ka munga nga gatipon sa akon nga mga piso. Pero samtang ginapang tipon ta kamo, damor man kamo ga pinalagyo. Anay karon ara kada mambal ka Lord patawara ko. Okay patani kung wala pa nagbulag ang lawas mo sa kalag mo. Kasi siyempre mapatawad ta pa ka patungod sa pagpakamatay ko sa Dios sa cross. Ang grasya sang Dios ara mautod din ang grasya the moment na nagbulag imo nga kalag sa lawas. Kaya kan ano mo kapangay pasaylo sa Ginoo hindi gid. Amo na nga dapat subong pa lang ang teaching sa Ginoo dapat mangibabaw. Kumbaga hindi ta pagtugutan nga makumita ini nga sala. Pag ginawalihan ta sang kamaturan sa pulong sang Ginoo, hindi na magtalikod pa sa iya. Hindi na pag-i-resist, hindi na pag-i-reject si Jesus, hindi na pag-i-reject ang Holy Spirit, hindi na pag-i-reject ang Amay. Kaya base sa damor mo ka-reject, napatay ka gulpe, tumpa ka gid. Wala ka kabalog na commit mo na giling blasphemy against the Holy Spirit.
Kay damor ka pakita ang Ginoo sang grasya simo kay sa mga milagro, damor mo man nga gina-reject, damor mo man nga gina-resist. Ang utong natabo sa mga pare sa una, nangamuyo sila sa Ginoo Misaya, Masyak, Savior. Pero sa nagpadala ang Ginoo Savior, ano ko ambal sa mga pare? Hindi ka pantabog na saya demonyo sa gahuman sa mga demonyo. Gin-blaspheme nila ang Holy Spirit nga ra kay Kristo Jesus. Gin-blaspheme nila ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Anak lang niya sa panday, papatihon mo kami ang Misaya kanamon. Ang ginapahulat namon yang Misaya ya political figure. Suno sa Jewish eschatology diya namon ya, mga eschatologers diya namon, ang ini nga Diyos siya halin sa linyada ni David. Political warrior ni saya, political figure ni saya. Warrior ni saya, nga figure. Tapos mambal ka lang niya, padalaan mo kami di Misaya ya, anak ni Jose ka ni Maria, nga panday man lang gani si Jose. Ipadala nyo di sa amon nga manluluwas, panday man lang. Tamo, damor sila even though nga ang Old Testament, nga pamatuod, nga ang Misaya, pagabusongon sa isa ka virgin, pero ang ginhimo sa mga pare to, sang time nila, sa nagpakatao na si Jesus, gina-reject yapo nila ang teaching ni Jesus. Gina-reject nila ang balaan ng Espiritu. Nagapantabog na sa demonyo, sa gahuman sa mga demonyo. Kumbaga, damor na pakita to sang Ginoo, ang yang gugma ka grasya, damor man nila gina-resist, kagamunin kululbaan nga sala. Pag napatay ka, nakumitar mo di, hindi ka gidya. Biskan buhi ka pa gani, nakumitar mo, hindi ka gidya pagpatawaron sa Ginoo. Hulat ka lang kung saan o kadakuhan sa Ginoo kay tagbong sa impyerno. Kaya blasphemy against the Holy Spirit, gininsulto mong blang nga Espiritu, hindi ni saya, wala ni saya kapatawaran. Pag nakomit mo, buhi ka pa, hulat ka lang makamatayon ka, hindi ka nagigya pagpatawaran sa Ginoo, kaya mo ni sayang sala nga wala kapatawaran sunod sa Ginoo. Gina-reject mo, gina-resist mo, ang bala nga Espiritu sa mo kabuhi. Pero hindi dapat gani i-resist si Jesus, i-reject, siya ito mapimatay sa itong cross, tapos i-resist mo siya, i-reject mo siya. Pero patawaron ka pa ni Jesus, pero once gani tanan nga milagron, saksiyan mo na, tapos nag-resist ka pa sa gyapon sa Ginoo, nombal sang Lord. Pag na-commit mo ng blasphemy against the Holy Spirit, hindi ka gidya patawad kaga muna dapat nato nga halungan. Palapit kita sa Dios para hindi ta makomitar ini nga sala. No? Dito pagid mabasa no? Sa 1 Kings chapter 18 verse 1 to 40. Pero lawig ni siya. Yatag ko lang sa meres ang anong naglatabo di. Lawig ni siya nga verse 1 to 40 daan nga verse isa ka chapter. Si Elijah kag ang mga piki nga propeta ni Baal ano kuno ding natabo. Sometime ang mga Israelinho nagtalikod kay Yahweh sa Dios nga buhi. Dira man sila gen pa-capture sa ilang mga sa ilang mga kontra hasta luliing nagdumalar na sila sa nangayo naman sila hari ginhatag naman natin nila siya si King Ahab na naman ginbulo sa to sa daan nga hari. Pero gintudlo sila sang hari ini kasi niya asawa nga si Jezebel puro lang pagsimba sa mga imahe sa mga bulto sa mga Diyos, mga pang-iwet, mga babaylan, simba sa mga Diyos, kag pag-perform da sang pamulong, hindi naka-align sa pulong sang Ginoo, ang Diyos Espiritu, dapat siya ka mga ibulig, pero ikaw yun, dra ka pangayo sa mga imahe, sa mga Diyos, sa mga false teacher. Kaya si Elijah na lang nadibilin, ano ang bali Elijah? Nagpakita sa kay King Ahab, sa sugod sang Ginoo. Ano ang bala din Elijah, niya sugod subong tipunagi, digto tama, showdown tatuya sa bukid sang Carmel. Ako na lang sa bilin nga buhi nga Dios, nga propeta sa buhi nga Dios, tamtang kamuya may mga 450 pa kamo nga piki nga mga propeta. Kag napakaon ni Jezebel, kag may 400 pagid kamo nga propeta sa inyo Dios nga si Asherah. Nga drita ni mabalaan kung sino gid ang tutuod nga Dios di. Ang Dios nyo ni Baal kag ni Asherah, nga si Asherah kag si Baal o kun ang Dios ko nga Dios sa Israel nga amo si Yahweh. Kasi siyempre nagpasugot man na di ang hari, okay sige. Ikaw lang isa, dumdamo kami, 400 plus kami, tapos ikaw pa mangkat sa amon, okay, showdown sa babaw ng bukid ng Carmel. Anong baling Elijah? Ang himuon tadi sa babaw ng bukid, mahalad kita, amo man himuon ko, makuha kita sa isa ka turo, sipad-sipadon tani, kumbaga, iyawon ta ini nga turo, butan ta to sa babaw sa mga bato, kung sa inyong mga altar, tawgo nyo ang inyong nga Diyos, pero hindi nyo pagsindihan ang ina nga, mga halad, hindi nyo pagsindihan ang kahoy, kag tawgon ko man akon nga Dios. Kung sino ang Dios nga magpadala sang kalayo, siya kuno ang matuod nga Dios. Kaya napasugod ang mga piki nga propeta. 450 plus 400 pagid ka propeta ni Asherah. Kung sumahon mo pila de? 850 bato kay Elijah lang. Kay Elias, kay sila una, kay sila damo anong ba Elijah, kamo una. Kuhaan yung toro. Ihawan nyo, patyan yung toro, sipad-sipadan yung lawas. Kumbaga, iutda-utda yung lawas, ibutan nyo to sa babaw ng mga kahoy.
Tawgan yung Diyos nyo si Baal, pero hindi nyo pagsindihan, dapat si Baal na mapadala sang kalayo. Kaya ano, ambal ko na sa ano na sige, sugot kami. Nagabot ang time nga ginhalad na nila ang ilang mga turo. Paghalad nila sa ilang mga turo, nagtawag sila sa ilang nga Diyos. Baal, Baal, kaluuyay kami. Sabta nga mon pangamuyo, padali kami di kalayo. Basta nga nagabot ang ugto, wala gyapon nagsabat ang ila Diyos nga si Baal. Kasi siyempre si Baal, piki nga Diyos, imahi lang ang ginhimo-himo sa tao, ribulto lang to siya isang time to sa mga sa Israel. Ano pagid ang natabo na de? Basta nga wala laging sabat ni Baal, anong natabo? Kiyad-kiyad pa nila ilalawas. Nagpinitin siya sila, ginahatok-hatok na nila para sa man ginahimo sa mga tao kada kwarisma. Kasi ila pagpati sa ila nga amo na sabton sila sang Ginoo. Para sa man natabo kay Elijah, kaya sa mga piki nga propeta ni Baal. Nagkuha sila sa mga dagger, ginapang pilas-pilas nila ilang mga lawas. Nya Baal, sabta kami nga, mun pangamuyo sabta. Nagabot ang hapon, wala gid nagsabat ang ilang Dios. Amo to nagambal na sila, nagambal na si Baal sa 1 Kings chapter 18 verse 27. Nya tunugan yung pagpanawag sa inyo ang Dios nga si Baal, isa sa ka-Dios, di ba? Nya tunugan nyo, basig katulog lang, basig inyo nga Dios sa kinanlan pukawon. Kung ang inyo nga Dios, basig maging kagtuan lang. Kung ninyo basi nga Dios siya, maging kagtuan na o kung ato sa CR, tunugan nyo para masabat ka mo niya, kagma, batian niya inyo pagpanawag. Basta nagabot ang, natapos na ginatalana nga sa sinang oras, si Elijah naman nagambal niya, kaya wala nagsabat ang Diyos nyo, ako naman. Yung tipo ni Elijah, ang 12 ka bato, ang kasimbolo sa 12 ka tribo sa Israel, pinsipad-sipad yaman ang turo, tapos pagsipad-sipad niya sa turo, gimbutan niya to sa babaw sang mga bato. Anong ginhimo ni Elijah? Pagtapos ng sipad-sipad sa turo, nagsugo pa na sa mga bata. Nya para wala daya, kuha ka mo to sa tubig. Ang akon gatong sa akon mga halad, basyahin nyo tubig pating halad. Nagkuha mga bata ang basyahan nila sa balde sa tubig. Nya dugangin nyo pagid. Nya kuha pagid ka mo. Basya naman luwa to mga bata siya halad. Kung bisaron mo, grabe na da nga basyahan sa bata hasta ng kanal sa palibot sang halad nila da, nagbaha na da. Kansindihan mo to yung puspro, hindi na to yung magkalayo, kaya ginbasa na to sa mga bata. Kaya balilay dyan niya, para sigurado, kumbaga, kuha ka mo to sang tubig, kagibutan nyo di sa halad, basaan nyo nga kon halad. Para wala daya. Pagka alas 3 ng hapon, nangamuyo na da si Elijah. Anong pangamuyo na Elijah na da? Makita to sa 1 Kings chapter 18 verse 36. Nangamuyo si Elias. Nambal na din Elijah, siya pangamuyo. O Yahweh, buhi nga Diyos ang Israel. O Lord, buhi nga Diyos ang Israel. Nya sabta, subong ako nga pangamuyo. Nya ipakita sa sining nga mga tao nga ikaw nga nagsugo sa akon, gusto mo sila manumbalik sa imo, bilang ikaw ang matuod nga buhi nga Diyos, kag talikdan nila to si Baal ng pagtimba sa imay kay sa rebulto. Anong ginhimo ni Lord? Ni Yahweh? Ang ina mga takna sa pangamuyo si Elijah, ang Ginoo nagpadala sang kalayo. Kaya bali Elijah mo, hindi niya pagsindiha, dapat ang Diyos lang na mapadala kalayo. Ang Ginoo nagpadala sang kalayo halin sa langit, kagintupok to ang mga halad nila ni Elijah. Ang halad ni Elijah. Dito na pamatud-an sa Israel nga si Yahweh ang Diyos nga buhi, espiritu gid siya, kag hindi siya ginhimo sa mga imahe nga ginhimo sang tao. Kag ang ginhimo na da nanumbalik na da luwat ang mga Israelinon sa Diyos ang Israel, sa Diyos ni Elijah. Kaya pamatud-an nila nga gimpatalang malantag ni Jezebel kag ni King Ahab gali sang pagsimba niya sa aton sa mga imahe, sa mga rebulto, gali nga aton Diyos niya buhi gid si Yahweh espiritu. Tapos ang pagpangamuyo ni Elijah, nagpadala ang Ginoo sang kalayo halin sa langit. Kita mo si Elijah, mo siyang tawag as the fire prophet, ang propeta sang kalayo. Kaya kada pangamuyo niya sa Ginoo kalayo, ang Ginoo gapadala gid sang kalayo. No, kung may nag-exist pa yan nga anointing pareho sini nga propeta, no. Sang ginsugat naman sa sang pag-rapture sa iya ni Lord, ano man ang ginsugat siya, gadaba-daba gakalayo man nga kabayo kag karwahi. Amo na yang grabe gini ang kabuhi ni Elijah. Tungod sa pagkamasinulundo niya sang Ginoo, kada panawag sa Ginoo ya, kada pangayo ya kalayo, kapaulan gid ang Ginoo kalayo. Kag amo na dapat balik tiya sa Dios nga buhi. Espiritu sang Dios aton simbahon. Hindi to yung mga imahe nga ginhimo-himo lang sang tao. Kaya ang mga nagasimba sina ako no, hindi nangin tampad sa Dios. Ang sa Isaiah chapter 44, ang mga nagasimba sa sina do paros lang kuno nagakaon sang abo. Oh, 1 Kings chapter 18 verse 38. Ang Ginoo nagpadala sing kalayo nga nagsunog sang halad sang kahoy sang mga bato kag sang duta kag nagpahubas sang tubig sa kanal.
The moment nga nagpangamuyo sa Elijah ko no to, nagpadala dayon ang ginuusang kalayo. Kag dapat balik ta mga palangga sa Dios ng buhi. Talikdan ta ang pagsimba sa mga imahe, sa mga ribulto. Biskan sino pa na sa gin-inject sa aton paminsaron, hindi na sila tutuod nga Dios. Kung tutuod na sila na Dios, tani mapauntat nila ang ulan. Kung tutuod na sila na Dios, ang kaparada na da, tani isang nakasandad na da ang gaguyod sa ilang mga karusa, tani sila mismo gatindog na da. Di paano mo na sila simbahon, kay kung matumba gani patindugon pa nimo. Tapos kung nagmasakit ka sa ila ka pa na ngayo bulig. Sa Diyos nga buhi tayo magbalik, mga bulig sa Espiritu ng Diyos. John 4:24, luwaton ko ang Diyos Espiritu. Hindi ginhimo sang kamot sang tao. Iskan ano pa nakabutang ginhimo, ginkapitan sang kamot mo, Diyos, ribulton, idolatry. Once nga simba ka da, ginbreak mo to ang second commandments. Kag, hindi ka gidya kapalag Diyos sa Ginoo. Kag ano ko ni ang penalty ko no sa mga nagasimba sa mga Diyos. Muniliga dato to sa akon nga pag-live, ano ko no, stone to death. Ang bal sa Deuteronomy, na kung sa inyo katilingban may nagdalada sa mga imahe kag mga Diyos, mga ribulto, nga ginapalaylo kamo nila sa pagsimba sina para talikdan nyo ang mga bilang buhi nga Diyos ng Israel, ina nga tao patyan nyo. Ginapatalang niya kamo, mas mayo pa siya lang mapatay, sa isa bilog nga Israelinon, patalangon niya siya nga mapagpanudlo nga pagi sa pagsimba sa mga Diyos kag sa mga ribulto nga ginhimo sang kamot. Stone to death. Pero wala ta na day luwat ginahimo. Wala ta na di ginahimo, it's because may separation ang church kag state. Ang Ginoo kuno ang bahala sa mga hindi gusto magsunod sa iya. Kadua, no pwede ko ng penalty. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. No idolaters will inherit the kingdom of God. Nakambal sa pulong, do not be deceived. No idolaters will inherit the kingdom of God. Hindi kamo magpatalang, wala sa mga taho nagasimba sa mga imahe nga makasulod sa ginarian sa Dios kay ina pagsupak sa Dios. No pagid ko no? Revelation chapter 22 verse 15. Their place will be in the lake of fire. Nya outside ko no, gwa puwera sa langit. Ang mga nagasimba sa mga Diyos. Kay sino mga barkadaya, nya manugpatay taho. No pagid. Fornicators, no pagid. Adulterers, and those who practice falsehood. Kung dapat talikdan tani, balik tayo sa Diyos nga buhi, mga plangga, or mga kauturan ko da, sinigaran, kag sa diin pa mabatian ni. Revelation chapter 21 verse 18, ano pagid ko ng penalty? Their place will be in the lake of fire and burning brimstone. Kung tanan nga mga nagasimba sa Diyos, ano ko nang balsang pulong sa Ginoo, itagbong sa Ginoo sa kalayo, sang asupre, nga gaindakal. Dapat samtang buhi pata talikdan tang pagsimba sa mga imahe, sa mga Diyos. Kung may conviction ka mo, pamangkutada inyo nga mga religious leader, father, pastor, ministers, nga ginahimo tani, nga ginapractice tani sa aton nga mga pagtilipunan kag sa aton mga tradisyon kag religion. Bawal gali ang pagsimba sa sa Diyos. Exodus chapter 20, verse 4 to 6. Leviticus chapter 26. Isaiah 44, verse 9 to 20. Napagad? Psalms 135, verse 15 to 18. Ang balpagid sa kay, sa Jeremiah. Silutan ko akon mga tao tungod sa ilang mga kalautan. Nagsindi sila sa mga insinso, sa mga ginhimo silang mga kamot. Kagintalikdan ko nila bilang buhi nga Diyos. Kumbaga, silutan ko ang inang tao, and I will bring my judgment against them who forsake me, says the Lord. They have burned incense unto other gods and worship the work of their handmaid. Kumbaga, gintalikdan ko nila bilang buhi nila nga Diyos. Nagsimba to sila sa mga imahe kag sa mga ribulto. Dito sila nagsindi sa mga kandila kag sa mga insenso. Kag ipadala ko sa ila ang ilang mga pilot. Kitungod ginlapas nila akon mga sugo. Utod subong manindugan ka. Sinong patihon mo ang pulong sa Diyos. Naman sa book of Mark 7. You live the commandments of God and hold fast the traditions of men. Gintalikdan nyo ang pulong sa Diyos, ang napasulabi nyo mga tradisyon, ang mga ginatudlo lang sa reliyon ng mga manugpatalang, gintalikdan yung tudlo sa Diyos, ginpasulabi nyo ang mga tradisyon.
Kaya ang bakon ni Peter sa Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. Kumbaga amo na sundon ta. Ang Diyos ang among sundon, hindi ang tao. Kaya in the first place, ang Ginoo yung nagtuga sa amon. Ang Ginoo ang nagpalansang sa amon sa cross. Si Kristo ang nagbatas ang silot nga paratani sa amon. Ginsikway ko si Kristo, pero siya gali ito ya, damor ko sa ginasikway, damor ito gali napasan ng cross para sa akon. Ano ko na ang balsa? Isaiah chapter 53 verse 4. He hath borne our griefs and carried our sorrows. Tanan naton yung mga plasanon, kag kasubo, kalisod, kahuyanan, si Kristo tanan to ang nagbatas sa cross. Ari pa ito, Isaiah 53 verse 5. He has wounded by our transgressions. He was bruised by our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his wounds we are healed. Kumbaga, si Kristo kuno gin pilas-pilas to aton sa tungod sa aton mga paglapas kag pagpakasala sa aton nga mga iniquities. Ang kabayaran sang kalinong siya ang nagbatas kag paagi sa mga lagob niya kita tanan ginaayo. Si Kristo tanan ang nagbatas para sa aton. Ihaw ka mo hindi tayo pagsudno si Kristo Jesus. Ang pulong sa Diyos ang mangibabaw sa liwat, kabay pa nga wala may ma-offend. Ang pulong sa Diyos ang mangibabaw. Biskaan anyon kumanding paghambal sa mga nami nga mga tinaga para lang i-place inyo pa matinaan, pero tutuod kung maghimo ko nagali ang Ginoo na nakahamuot sa akon. Mas gustuhon ko pa manindugan sa kamatuoran biskan yagutaong ka sang tanan, at least ka panindugan ka sa pulong sa Diyos. Kumbaga biskan gina-persecute ka daw kung ginayaguta, pero as long ka panindugan ka sa pulong sa Diyos, ano ko nambal sa pulong sa Diyos? Rejoice. Kaya ano man ako nung napriso ka tungod sa pagpangawat, anong rejoice mo da? Napriso ka tungod sa pagpamatay mo, anong rejoice mo da? Anong ikalipay mo da? Pero kung napriso ka man da o kung ginyaguta ka sa mga tao, pero kay Apostol Paul tungod sa pagpangali sa pulong sa balita, ambal sa pulong sa Ginoo, rejoice. Magakalipay ka. Kaya mo man sa unang ginhimo nila sa mga propeta. Even the Lord Jesus Christ, the more God speaks si Lord Jesus sa isang kamatuoran, amo man ang ginahimo sa mga Pariseo, ipapatay ta na siya. It's because para si Jesus sila stumbling block. Ken pag ito sang ginpang taob pag ito ni Jesus ang mga sang money changer. Amak mo sa unang korupsyon sa simbahan sa Israel. Every year gahalad na sila sa mga halad. Kaya muna nakabutang sa law ni Moses. Once a year gabayad na dalas lang sa mga karnero kay para sa Day of Atonement. Kumbaga amo na ang karnero mabaypat yun kay para mapanas na itong mga sala sila. Kag amo man tabo kay Lord Jesus. Si Lord Jesus ang gindaga kay para nga itong mga sala madula. Isang time na amo na may mga money changer. Sulod na sa templo kag sagwa sa kilid. Amo na nagambal si Jesus. Nya hindi nyo ya paghimuon ang balay sa akon amay nga talaguan sa mga makawat. Grabe na dang korupsyon nga gaklatabo. Samtang mga Israelinhon, ang iban mostly wala ginadala karnero para sa paghalad. Yung ginahimo na sa iban samtang kapalakat na sila sa Jerusalem sa paghalad sing ilang mga karnero, daan sa kilid-kilid na may gabaligya na sa mga karnero kag mga hinughalad. Kaya muna da nga may mga money changer kasi ang time to ang currency lain. Kung halin ka naman to sa Samaria, lain naman to ang imong kwarta. Pag halin ka naman to sa Tiro, sa Sidon, lain naman to imong kwarta. Muna da nga may mga money changer kay parang mga kwarta mo to lain currency. Pero sa aton bla maglakat to sa may Japan, lain ang currency. Maglakat kita to sa Hong Kong, lain man ang currency. Pag puli mo di kinahanglan mo money changer. Amo na to sa una natabo man sa Israel. Ang mga taga Tiro, mga taga Samaria, before sila mag-alad sa Jerusalem, hindi sila kabakal to kay lain ang currency, imo nila da mapabaylo na da sila sa mga money changer. Hindi lang da. Ang nagsulat ni sinoganay nga libro, parte sa pagpangtaob ni Jesus da sa mga tax collect na sa mga money changer. Ang yari si pulong nga si Mateo, kagkabalog ni si Mateo sa ginasulat kay ina nga gospel, grabe na day ang corruption sina nga lugar. Tamugin pangtaob to tanan ni Jesus pati ilang mga lamesa. Ano bali Jesus? Pati mga Pariseo, guro sa time mga pare ito sa Israel may porsyento panata sa mga money changers. Ano ba Jesus? Sa pagsimba kag sa pagpangamuyo. Pero ginhimo nyo niya sa mga talaguan sa mga kawatan. Kag dapat amo man kita. Manindugan kita sa pulong sang Ginoo. Ano bali na ka Jesus? Nya kasi sino ka authority bal sa mga pare kasi sino kay authority alin nga gahimo ka sa mga mudeng butang ano bali Lord Jesus? Rumpagan nyo ni ini nga templo. Kaysa sulod sa 3 ka adlaw ini nga templo patindugong kulwat. Ano bal sa mga Pariseo?
46 years niya ginhimo ang templo tapos mambal karong pagon lang kay 3 days you will rebuild it up. Ano ang bali Lord Jesus? Wala sa kabalong natukoy ni Jesus nga templo among yang alawas after 3 days pagpatayan na balik luwat nagresurrect. Amo to yung nga templo. Kag dapat kita manindugan sa pulong sang Ginoo. Anong bali sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Visiting the iniquities of the father unto the third and fourth generations of those who hate me. Ang mga nagasimba sa Diyos, akig sa Diyos, kaya mo nambal sa pulong sa Diyos, of those who hate me. Kaya mga nagahigugma sa Diyos, akig sa mga Diyos, or sa mga imahe, or sa mga ribulto, kay inapatalang. Visiting the iniquities of the father unto the third and fourth generations of those who hate me. Kita mo, third to fourth generations, ang sala sang ginikanan, pati ang bata, kagkapuapuhan, magkaladalahig. Amo na subong, ginikanan ka subong, pagkabati mo sa sininga pulong, pagbasa mo sa Exodus chapter 20 verse 4, Isaiah 44 verse 9 to 20, Jeremiah chapter 116, ano pagid? Yung damo na din nga gabawal sa aton sa pagsimba sa mga imahe kay sa mga ribulto. Ano pagid nakabutang? Diyos ginadaayan ang nag-ilistar sa sinang mga imahe kay sa mga ribulto. 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20. Ina nga mga ginahalad nila sa Diyos, gahalad sila sa demonyo kag hindi sa Dios. Kamo nang bali Apostol Pablo, hindi kuya gusto nga maging partners kamuda sa mga demonyo. Kaya man nagilistar sa mga ribulto, mga demonyo dapat talikdan tayo nga pagtudlo. Kag dapat magbalik ta sa Dios nga buhi. Samtang buhi pa ta kag wala pa ta to matagbong sang Ginoo sa indakal nga kalayo sang impierno. Sa liwat kabay pa wala may ma-offend kag ang let naton ang kamaturan sunod sa Dios ang mga ibabaw. Acts 5:29. We ought to obey God rather than man. Kag kabay pa nga naton ang tasubong sa aton mga pulong kag ma-closing prayer kita. O Dios namon nga Amay, salamat sa mga pulong nga imo ginatag sa amon. Lord, salamat sa kabuhi ni Elijah. Ginaginoogin pakita mo. Kag mga Diyos gali nila nga si Baal Ginoo to ya, piki nga Dios. Kumbaga ko pisaraw namon Ginoo si Baal sa una tong ilang mga Diyos or mga ribulto wala kinalis Ginoo sa mga ribulto nga ginasimba subong Ginoo sa mga tao sa bilog nga kalibutan. Salamat man sa kabuhi ni Elijah Ginoo sa 1 Kings Ginoo kung sa diin nagapamatuod nga ikaw Yahweh buhi nga Dios sang ikaw nagpadala Ginoo nagpangamuyo si Elijah sang kalayo sa pagtupok sa mga halag sa pagsunog sa mga halad ikaw nga Dios nagpadala gid Ginoo sang kalayo kay gusto mo Ginoo ang mga Israelinhon ang mga hinigaranon Ginoo magbalik sa imo sa pagsimba sa bilang buhi ka nga Dios. Ikaw ang Dios nga espiritu Ginoo magasimba kami simo sa espiritu kag indi Ginoo sa rebulto ginasikway namon Ginoo mga sala nga pagtudlo sa amon Ginoo. Lord tagay kami sang kaalam sa pagbatas pagbaton niini nga mga pagtulunan Ginoo kabalo kami Ginoo ya ang nakabutan sikan commandments kung i-disobey ka namon Ginoo may curse pero kung i-follow ka namon there's blessings Ginoo. The more kami Ginoo talikdan namon mga Dios sa rebulto i-bless mo ka mga i-bless kay Ginoo kay ikaw ang Dios buhi kay ikaw magasabat sa amon pangamuyo kag iniamon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong aga sa tanan.